Ang misteryosong bagay na ito ay hindi nagmula sa ating solar system. Ito ang kauna-unahan nating bisita na nagmula sa ibang star system. Ibig sabihin, galing pa ito sa ibang bituin. Isang interstellar visitor. Ito ang Oumuamua. Pero hindi ito isang karaniwang bagay sa kalawakan. Hindi sigurado ang mga scientists kung ito ba ay kometa o asteroid na mga bagay na madalas na mapadpad sa paligid ng ating planeta. Katunayan, hanggang ngayong 2025, 8 taon mula nang ito ay nadiskubre, nananatili pa ring misteryo sa mga scientists kung ano talaga ito. Dahil sa kakaiba nitong katangian at galaw, may ilan pa ngang prominenteng scientists na nagmumungkahing ito ay teknolohiyang nilikha ng mga aliens. Tama kaya sila? Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit pinaghihinalaan nilang ito ay alien technology? Ika-19 ng Oktubre 2017, habang sinusuri ni Robert Weryk, isang Canadian astronomer, ang mga imaheng kinuhanan ng Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System o Pan-STARRS-1, may napansin siyang kakaiba. Ang Pan-STARRS-1 ay telescope na nasa tuktok ng bulkang Haleakala na ang taas ay mahigit 3,000 meters. Ito ay nasa isla ng Maui sa Hawaii. Nakadisenyo itong suyurin ang kalangitan gabi-gabi at kuhanan ito ng may pinakamataas na resolusyon. Gamit nito ang isa sa pinakamalaking astronomical digital camera sa buong mundo na kayang kumuha ng mga imahe hanggang 1.4 billion pixels. Ang trabaho talaga ng Pan-STARRS-1 ay ang bantayan kung mayroong mga near-Earth objects na mapapalapit at pwedeng maging banta sa Earth. Karamihan sa mga ito ay mga asteroids na ang bilis ay nasa mga 64,000 kilometers per hour. Sa mga imaheng sinusuri ni Weryk, napansin niya ang isang bahagyang tuldok ng liwanag na tumatawid sa kalangitan. Pero ang nakatawag talaga ng kanyang atensyon ay ang bilis nito na mga 4 na beses na mas mabilis sa karaniwang mga near-Earth asteroids. Mahigit pa sa 300,000 kilometers per hour ang bilis nito. Inalerto agad ni Weryk ang mga ibang astronomers, kaya sumali na rin ang iba't ibang malalaking obserbatoryo sa buong mundo upang obserbahan ang Oumuamua. Sa araw-araw na pag-oobserba, unti-unting nabuo ng mga astronomers ang orbit o landas na tinahak ng Oumuamua. Habang mas nagiging eksakto ang kanilang kalkulasyon at ang mga naging posisyon ng Oumuamua sa kalangitan, lalong tumindi ang pananabik ng mga astronomers. Ito ay dahil napatunayan nilang walang dudang ang Oumuamua ay galing nga sa labas ng ating solar system. Isa itong malaking pangyayari sa scientific community dahil bagamat matagal nang inaasahan at inaabangang mayroong bagay na magmumula sa interstellar space na mapapadpad dito sa atin, ito ang kauna-unahang pagkakataong nasaksihan nila ito. Posibleng mayroon ng mga nauna sa Oumuamua. Tinatansya ng mga astronomers na may isang interstellar object na dumadaan sa ating solar system kada taon, ngunit malabo at mahirap silang makita. Kailan lang naman kasi nagkaroon ng malalakas na telescopes gaya ng Pan-STARRS-1, kaya noon ay halos imposibleng madiskubre ang mga bagay na tulad ng Oumuamua. Ang kredito sa pagkakadiskubre ng Oumuamua syempre ay na kay Robert Weryk, at dahil sa Hawaii ito nadiskubre, isang salitang Hawaiian ang ibinigay ditong pangalan, Oumuamua, na ang ibig sabihin ay a messenger from afar arriving first. Isang mensahero mula sa malayo na naunang dumating. Hindi maiklasipika ang Oumuamua kung kometa ba ito o asteroid. Ang mga karaniwang katangian ng isang kometa gaya ng coma at buntot ay wala sa Oumuamua. Ang coma ay ang ulap ng gas at alikabok o parang atmosphere na pumapalibot sa kometa habang papalapit ito sa araw. Nabubuo ito sa pamamagitan ng isang prosesong tinatawag na sublimation, kung saan ang yelo sa surface ng kometa ay nagiging gas agad imbes na maging liquid muna. Ito ay dahil sa sobrang init ng araw habang papalapit dito ang kometa. May mga kometang ang kanilang coma ay lumalaki ng sobrang laki, mas malaki pa sa Jupiter. Ang Comet 17P Holmes noong 2007 ay nagkaroon ng coma na mas malaki pa sa ating
ating araw. Yung mga particles ng alikabok na nasa kometa ay itinutulak ng pressure mula sa araw kaya nakakabuo ito ng parang buntot na nakasunod sa kometa. Kaya lang, parehong walang nakitang koma at buntot sa Oumuamua. Hindi rin ito maiklasipikang asteroid dahil sa orbit nito na hindi paikot sa araw, kasama sa definisyon ng asteroid at kometa na dapat ito ay umiikot sa araw. Ang Oumuamua, dahil hindi umiikot sa araw, ibig sabihin hindi ito nakatali sa gravity ng ating araw kaya't madali rin itong makalabas sa ating solar system. May kakaibang pagkilos din ang Oumuamua na ikinamangha ng mga astronomers. May dagdag itong pagbilis habang papalayo sa araw. Ibig sabihin, mayroon itong sariling puwersang nagpabilis dito. Parang isang spacecraft na nagbuga ng enerhiya upang itulak itong bumilis. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naisip ng ilang scientists na baka isang alien spaceship ang Oumuamua. Isa pa, ang kakaiba nitong hugis na parang mahabang tabako ay hindi tugma sa katangian ng isang asteroid o maging ng isang kometa. Kaya gumawa ng bagong klasifikasyon ang International Astronomical Union o IAU, ang I para sa interstellar. Kaya ang opisyal na nitong pangalan ay 1I 2017 UI. 1I para sa unang interstellar object na nadiskubre. 2017 para sa taon ng pagkakadiskubre. Ang U para sa bandang huling bahagi ng Oktubre kung kailan ito nadiskubre at ang 1 para sa bilang kung pangilan ito nadiskubre sa panahong iyon. Ito ang nabuo ng mga astronomers na landas na tinahak ng Oumuamua base sa kanilang kalkulasyon. Mapapansin natin na galing ito sa ibabaw ng ecliptic o ang patag kung saan makikita ang orbit ng Earth paikot sa araw. Ang orbit ng ibang mga planeta sa solar system ay makikita nating halos kapantay rin ng ecliptic. Parang nahulog lang ang Oumuamua mula sa itaas papunta sa ating solar system. Nang i-trace ng mga astronomers ang pinanggalingan ng Oumuamua, nakalkula nilang ito ay nagmula sa direksyon ng Bituing Vega na nasa konstelasyon ng Lyra. Bituing Vega sa konstelasyon ng Lyra, sikat na sikat ang bituing ito dahil ito ang bida sa nobelang isinulat ng batikang scientist na si Carl Sagan na pinamagatang Contact. Ginawang pelikula ang nasabing nobela na ginamit rin ang parehong pamagat na Contact. Sa nobela at sa pelikula, ang Vega ang pinanggalingan ng isang mensaheng ipinadala ng mga aliens sa Earth. Kaya kung pamilyar ka sa nobela o pelikulang ito, maaari mong ikonekta ang Oumuamua sa mga aliens na naninirahan malapit sa bituing Vega. Pero wag tayo agad humakbang sa ganitong konklusyon dahil tandaan nating ang lahat sa universe ay gumagalaw. Tandaan rin nating malayo ang pinanggalingan ng Oumuamua at mga 300,000 years o ayon sa iba ay 600,000 years pa nga ang nilakbay nito bago ito makarating dito kahit pa napakabilis nito. Ang bituing Vega, kung babalik tayo sa nakaraan, 300,000 o 600,000 years ang nakalipas ay wala sa kasalukuyang posisyon nito kung saan itinuturong nanggaling ang Oumuamua. Kung hindi gumalaw ang Vega sa loob ng 300,000 o 600,000 years, oo, pwedeng sabihin doon nga nanggaling ang Oumuamua. Pero hindi ganito gumagana ang universe. Kaya hindi sa Vega nanggaling ang Oumuamua. So, kung hindi sa Vega, saan? Iba-iba ang teorya ng mga astronomers. Isa, napatalsik daw ito mula sa isang binary star system o dalawang bituing pinagbuklod ng gravity. Ikalawang teorya, isang piraso ito ng dwarf planet na katulad ng Pluto. Isang malaking hamon ang matunton ang pinagmula ng Oumuamua at nananatili pa rin itong isang misteryo para sa mga astronomers. Posible pa ngang bilyon-bilyong taon na itong pagala-gala sa ating galaxy. Alam niyo bang nang nadiskubre ni Robert Werik ang Oumuamua noong October 19, 2017, 33 million kilometers na itong palayo sa Earth at palabas na ng solar system. September 9 nang nasa pinakamalapit ito sa araw, 40 days bago ito nadiskubre. Hindi ito agad nakita nung una dahil na rin sa nakakasilaw na liwanag ng araw. Mabilis itong lumalayo sa mga telescopes ng Earth kaya naman nagmadali ang mga astronomers upang mapag-aralan ito habang kaya pa itong obserbahan.
buwan. Sa limitadong oras, nakalkula ng mga astronomers na ang Oumuamua ay may habang nasa mga 400 meters, wala pang kalahating kilometro. Ang haba nito ay mga 10 beses na mas mahaba kaysa mas malapad. Ibig sabihin, ang hugis nito ay pahaba. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ito ay parang tabako. Noong November 1, 2017, lumagpas na ang Oumuamua sa orbit ng Mars at makalipas ang January 2018, hindi na ito makita ng mga telescopes, pati na yung mga nasa space dahil sa liit at dilim nito. Nakalagpas na ito sa orbit ng Jupiter noong May 2018 at sa orbit naman ng Saturn noong January 2019. Sa ngayon ay binabagtas na nito ang Kuiper Belt at tinatantsyang makakalabas ito ng Kuiper Belt sa huling bahagi ng 2025. Sa November 2038, mararating nito ang heliopause, ang boundary ng solar system, at tuluyan ng lilisan patungo sa direksyon ng konstelasyon ng Pegasus at hindi na kailanman babalik pa. Si Professor Avi Loeb ang kontrobersyal na siyentipikong nagsasabing ang Oumuamua ay hindi isang natural na bagay, kundi ito ay artipisyal na bagay na nilikha ng intelihenteng alien civilization. Mataas ang kredibilidad ni Professor Loeb dahil isa siyang propesor sa Harvard University at marami siyang matataas na posisyong hinawakan sa nasabing pamantasan, gaya ng pagiging chairman ng Department of Astronomy, pagiging direktor ng Institute for Theory and Computation sa Center for Astrophysics at marami pang iba. Sinasabi ni Loeb na hindi tugma ang mga katangian ng Oumuamua sa anumang natural na bagay gaya ng hugis nito na pahaba at manipis, ang kawalan ng koma at buntot kung ito may isang kometa, ang pagbilis nito na mas mabilis sa inaasahan kung epekto lang ng gravity mula sa araw ang ikokonsidera. Iminumungkahi ni Loeb na ang Oumuamua ay isang interstellar light sail na nilikha ng mga aliens. Sa kanyang kalkulasyon, ang pressure mula sa solar radiation na tutulak sa isang manipis na bagay gaya ng isang light sail ay pwedeng tumbasan ang dagdag na pagbilis na kakaibang ginawa ng Oumuamua at ikinamangha ng mga scientists. Paano nga ba gumagana ang light sail? Paano ba ang konseptong ito sa pagkakaalam natin dito sa Earth? Gaya ng isang sailboat o bangkang naglalayag sa dagat na itinutulak ng hangin, ang light sail naman na tinatawag ring solar sail ay spacecraft na naglalayag sa kalawakan na itinutulak ng liwanag. Maaaring liwanag mula sa araw o liwanag mula sa laser. Kahit anong liwanag dahil ito ay binubuo ng mga particles na tinatawag na photons. Ang mga photons na ito, kahit walang bigat, ay mayroong dalang momentum o tulak. Kapag tumama ang mga photons sa makintab na material ng light sail, dodoble ang momentum dahil tatalbog o magre-reflect ang mga ito sa material. Ibig sabihin, may dagdag na pressure na tutulak sa light sail. Bagamat maliit lang ang pressure na ito na kinakalkulang nasa 9 micronewtons per square meter dahil magaan at malapad ang light sail at dahil halos walang friction sa space, ang tuloy-tuloy na pressure sa mahabang panahon ay makakapagpabilis sa light sail ng hanggang daan-daang kilometro kada oras. Kaya sa simpleng paliwanag, ang makintab o malasalamin na material ng light sail ay kino-convert ang sinag ng araw o laser sa panghabang buhay na power ng rocket. At tuloy-tuloy na maglalayag ang light sail nang walang gasto sa gasolina o propellant na siyang ginagamit ng mga karaniwang rocket. At dahil dito, posible nang makapagbiyahe ang spacecraft nang walang limitasyon kahit saan, kahit gaano pa kalayo. Posible na ang interstellar travel, kaya nang marating ang Proxima Centauri. Kumbaga, dito sa Earth, inaasahan ang light sail bilang magandang alternatibong solusyon sa pangmahabaang biyahe sa kalawakan. Ang Interplanetary Kitecraft Accelerated by Radiation of the Sun o IKAROS spacecraft ng Japan ay nag-launch noong May 20, 2010 at naging pinakaunang matagumpay na light sail na nakapaglayag sa kalawakan. Korte itong saranggola kapag nakalatag at ang bawat panig ay may sukat na 14 meters. Nakarating ito sa planetang
ng Venus noong December 8, 2010 gamit lang ang pressure mula sa sinag ng araw at nagpatuloy pang maglayag ng maraming taon. Katunayan, hanggang ngayon ay nasa space pa rin ito at umiikot sa araw kahit na natapos na ang misyon nito. Huling na-contact ang Icarus noong May 21, 2015. Sa papel na isinumite ni Professor Avi Loeb at ng kanyang estudyanteng si Shemuel Bialy, dalawang posibilidad ang kanilang ikinokonsidera. Isa, ang Oumuamua ay posibleng naputol na piraso ng isang alien spacecraft gaya ng light sail na matagal nang naglayag at ngayon ay palutang-lutang na lang sa ating galaxy. Ikalawa, na ito ay isang buong spacecraft gaya pa rin ng light sail pero dahil ayon sa obserbasyon, ito ay tumatambling-tambling sa space, malamang ito ay hindi na gumagana ngayon. Kung tama si Professor Loeb tungkol sa Oumuamua, parang pareho sila ng estado ng Icarus na nasa kalawakan pa rin kahit hindi na gumagana. Hindi iminumungkahi ni Professor Loeb na ang spacecraft ay may buhay na alien na nakasakay. Sa halip, dahil naniniwala siyang ito ay teknolohiyang gawa ng alien, kahit pa hindi na ito gumagana, maaaring may radio signals pang masasagap ang ating mga radio telescopes dito sa Earth mula sa Oumuamua. Tatlong malalakas na radio telescopes ang tumutok sa Oumuamua mula November hanggang December 2017 nang kakalagpas lang nito sa orbit ng Mars. Ang Allen Telescope Array na ginamit ng SETI o Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, ang Green Bank Telescope na ginamit ng Breakthrough Listen Project kung saan chairman ng advisory board si Avi Loeb, at ang Murchison Wide Field Array sa Australia. Ang tatlong ito, pagkatapos ng obserbasyon, ay nakakuha ng pare-parehong resulta. Lahat sila ay walang na-detect na signal mula sa Oumuamua na makapagpapatunay na ito ay teknolohiyang likha ng aliens. Ang reaksyon ni Professor Loeb dito, ang kawalan daw ng radio signals ay hindi nangangahulugang ebidensya na ito na ang Oumuamua ay isang natural na bagay. Para sa kanya, ipinapakita lang ng resulta na kailangan pang mas palawigin ang pamamaraan upang makita at pag-aralan ang mga anomalya ng universe gaya ng mga kakaibang galaw at katangian ng Oumuamua. Inasahan na rin ni Professor Loeb ang pagdating ng iba pang interstellar objects at hinimok niya ang scientific community na gumamit ng malalakas na telescopes upang mas ma-detect ang mga nasabing objects. 2 taon makalipas ang pagkakadiskubre sa Oumuamua, namataan ni Gennady Borisov, isang Russian amateur astronomer, ang ikalawang interstellar object na ngayon tinatawag ng 2I Borisov. August 30, 2019, gamit ang telescope na sarili niyang dinisenyo at ginawa, unang inireport ni Borisov ang kanyang nakita bilang isang potentially hazardous object. Ibig sabihin, isang asteroid o kometa na maaaring lumapit sa Earth at dahil sa laki nito ay makakadulot ng pinsala kapag tumama sa planeta. Sa una pa lang, alam na ni Borisov na isa itong kometa, pero makalipas ang ilang linggo, nakumpirmang ito ay isang kometang hindi nagmula sa ating solar system. Ibig sabihin, ito ay interstellar. Kumpara sa Oumuamua, mas naobserbahan ng mga astronomers ang 2I Borisov dahil nakita agad ito nang papasok pa lang ito sa solar system. Mas normal ang mga katangian nito bilang isang kometa. Kita sa mga obserbasyon ang coma nito at ang buntot na 14 na beses na mas malaki sa Earth. Kamakailan lang, ilang araw pa lang ang nakalilipas nang madiskubre naman ang ikatlong interstellar object ng Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o ATLAS sa Chile noong July 1, 2025. Pinangalanan itong 3I Atlas. Gaya ng 2I Borisov, sigurado rin ang mga astronomers na ang 3I Atlas ay isang interstellar comet dahil sa naobserbahang coma at buntot nito. Tanging Oumuamua lang talaga ang kakaiba at misteryoso hanggang ngayon na pinagdedebatehan pa rin ng mga siyentipiko kung kometa ba, asteroid o teknolohiya mula sa intelihenteng alien civilization. Maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, and Black Whites sa patuloy niyong pagsuporta sa akin sa pamamagitan ng super thanks. May God bless you and keep you safe. At sa lahat ng naghintay at nanood, thank you so much. Kung pwede nyo na rin sanang i-like ang video, maraming salamat uli dahil malaking tulong ito sa ating channel.